Sa isang paliguan ng bilangguan, may isang misteryosang babae na naliligong may collar sa kanyang leeg. Siya ay isang matikas at madalang magsalita, ngunit ang kanyang kapwa bilanggo ay tila natatakot sa kanya. Ito ay nang napansin nilang may tumutulong itim na tinta mula sa kanyang buhok. Siya ay si Lorna, mayroon siyang kapangyarihan na kontrolin ng anumang uri ng bakal. Sa kabila ng kanyang pambihirang kapangyarihan, nananatili siya sa ilalim ng lipunan at patuloy na nagtatago mula sa mga awtoridad. Sa isang mundong kasama ang mga ordinaryong tao, ang pagiging mutant ay isang krimen mismo. Si Lorna ay napapaligiran ng mga pulis ngunit wala siyang planong sumuko. Gamit ang kanyang kapangyarihan, agad niyang sinira ang mga police car. Sa pag-aakala niyang aatras na sila, nabigla siya nang tumindi ang kanilang pag-atake. Dahil wala siyang opsyon, muling ginamit ni Lorna ang kanyang kapangyarihan at dinisarmahan ang dalawang pulis. Kahit pa nakukontrol niya ang mga bala, hindi niya gustong pumatay, kaya naman ay binitag niya ang mga pulis sa kanilang mga sasakyan, ngunit ito ay hindi pang matagalang solusyon. Mabuti na lamang ay dumating ang kanyang kasintahan na si Marcos, lumikha ito ng liwanag na sumilaw sa mga mata ng pulis. Kinuha nila ang pagkakataong ito para tumakas mula sa mga pulis. Subalit tinamaan ng bala si Marcos sa likod. Dahil dito ay labis na nagalit si Lorna at pinuntirya ang pulis na bumaril. Subalit tinamaan din siya ng teaser ng isa pang pulis kaya nawalan ito ng lakas. Si Lorna ay nabilanggo. Kahit na ang pulis ang unang umatake, siya ay hinatulan ng salang attempted murder. Sa mas matinding parusa para sa mga mutant, ito ay halos isang parusang kamatayan. Gayunpaman, si Lorna ay nanatiling kalmado. Kahit na si Reed ay nag-alok sa kanya upang mabawasan ang kanyang sentensya kapalit ng pagtataksil niya sa kanyang mga kakampi. Ngunit wala siyang pakialam, dahil ang kamatayan ay tila isang ginhawa. Lumapit sa kanya si Reed at ipinakita ang report na ikinagulat ni Lorna. Ayon sa report ay nalaman niyang siya ay nagdadalang tao, at hindi niya inaasahan na gagamitin ni Reed ang kanyang anak para puwersahin siya. Dahil dito ay tuluyang nagwala si Lorna. Sa kanyang kawalang ingat na aksyon ay nauwi sa mas mabigat na parusa. Inilipat siya sa isang notorious Lakewood prison, at dinuraan ng isang kapwa bilanggo pagkadating niya pa lang. Nang balak niyang gumanti ay pinigilan siya ng gwardya. Ang bilanggo na ito ay kinatatakutan sa loob ng bilangguan at siya ang itinuturing ng lahat ng mga bilanggo bilang pinuno. Ang mga piklet sa mukha nito ay kagagawan ng mga mutant. Nang si Lorna ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang selda, nadaanan niya ang isang white mutant. Mayroon itong collar sa kanyang leeg katulad ng sa kanya, ngunit hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Pagdating ni Lorna sa kanyang selda, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang mga rehas. Ngunit siya ay nabigo dahil naging limitado ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman ay pinagtawanan siya ng ibang mga bilanggo sa katabing selda. Nang siya ay naguguluhan, ibinunyag ng isa pang bilanggo ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit limitado ang kanyang kapangyarihan ay dahil sa collar sa kanyang leeg. Nililimitahan nito ang kapangyarihan ng isang mutant. Sinabi rin ng babae na walang mutant dito ang makakalabas ng buhay. Matapos niyang kumalma, determinado pa rin itong makalabas mula sa kulungan dahil siya ay nagdadalang tao. Sa hapunan, muling nakita ni Lorna ang white mutant at sinubukan niyang kausapin tungkol sa pagtakas. Inaasahan niyang makikipagtulungan ito sa kanya ngunit sa halip ay bigla itong umiwas. Pagkatapos ay nagbigay ng babala kay Lorna na huwag itong lumalapit sa kanya dahil wala rin itong patutunguhan. Lumilitaw na tila natatakot ito na mabugbog ng pinuno na kasalukuyang nakatingin. Walang pagpipilian si Lorna kundi mag-isa niya itong gagawin. Sa oras ng ehersisyo, muling lumapit sa kanya ang pinuno at inutusan na linisin ang sapatos nito ngunit agad na tumanggi si Lorna. Kaya naman ay inihayag ng pinuno kay Lorna na kung sa labas ay mayroon itong kapangyarihan, dito sa loob ay siya ang may taglay na kapangyarihan. Hindi ito pinansin ni Lorna dahil ang kanyang ninanais lamang ay ang makatakas mula sa bilangguan. Kaya naman ay tinalikuran niya ang pinuno at umalis. Ngunit bigla siyang inatake ng isa pang bilanggo. Sa una ay hindi siya tumutugon ngunit nang sinipa ng pinuno ang kanyang tiyan dahil nalaman nito na siya ay buntis, dito labis na nagalit si Lorna. Ginamit niya ang bakal na lamesa para atakihin ang pinuno. Hindi nagtagal ay namagitan ng mga gwardya para pigilan ang kaguluhan. Pagkatapos ay agad na dinala si Lorna sa isang solitary confinement.
Subalit siya ay hindi nawawalan ng pag-asa alang-alang sa sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Kalaunan, dumating si Agent Turner sa kanyang silid upang kumbinsihin ito na sabihin kung nasaan ang ama ng kanyang ipinagbubuntis para pagsamahin muli sila sa bilangguan. Kung hindi niya ito gagawin ay makakasama ito sa kanyang anak. Dahil patuloy na ginagamit ang kanyang ipinagbubuntis bilang bargaining chip, mas lalong naging determinado si Lorna. Muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para mabuksan ang bakal na pinto. Nagawa naman niya itong mabuksan subalit lalo lamang siyang nahihirapan dahil sa collar. Nang siya ay nawalan ng malay, sa kanyang panaginip, ipinakita ang sandali nang si Lorna at Marcos ay umibig sa isa't isa. Si Lorna ay sumayaw sa ere, at si Marcos ay bumasag ng bote. Nag-reflect ng magandang liwanag gamit ang kapiraso ng bote. Sa sandaling ito, pinagdikit ang kanilang mga daliri at isang nakakamanghang aura ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay isang chemical reaction ng liwanag at magnetismo. Naghalikan sila, at si Lorna ay nagising. Dumating naman ang mga pulis, at para mapigilan ang pagtakas ni Lorna ay nagpasya silang ilipat ito sa isang high-security surveillance. Mayroon silang espesyal na prison bus na nakalaan para kay Lorna. Ang prison bus ay gawa sa plastic, ito ay upang masiguro na hindi magagamit ni Lorna ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Lorna nang makita si Reed na minsan ay ginamit ang kanyang anak para siya ay puwersahin, at ngayon ay isa na ring bilanggo. Humingi ng tawad si Reed kay Lorna at iminungkahi na magtulungan sila para makatakas. Si Lorna ay nag-aatubili ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak, isinantabi niya ang sama ng loob. Sinabi ni Reed na may nag-ayos para iligtas sila at ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay ng tamang pagkakataon. Sa daan, nag-aabang ang iba pang mga mutant na kaibigan ni Lorna upang salakayin ang prison bus at iligtas siya. Si Andy at Lauren kasama ang kanilang ina na si Caitlin ay nagplano rin upang iligtas ang kanyang asawa na si Reed. Nakipagtulungan sila sa iba pang mutant para palayain si Lorna mula sa mga Sentinel Service. Si Andy at Lauren ay nagtulungan para pasabugin ang gulong ng prison bus, dahilan para tumigil ang buong convoy sa gitna ng kalsada. Samantala, ang mga pangunahing grupo ng mutant ay nagsimulang umatake laban sa mga Sentinel Service. Pinauna nila ang Invisible Man na si Shatter ngunit napansin ito ng isang Sentinel officer at pinaputukan. Nang sinubukan din ni Marcos ang kanyang kapangyarihan ay nalaman nitong hindi ito gumagana at ganon din sina Johnny at Clarice. Ang kanilang plano ay upang magbukas ng lagusan sa loob ng prison bus upang makuha sina Lorna at Reed. Ngunit lumilitaw na mayroong pumipigil sa kanilang mga kapangyarihan. Hanggang sa nakita ni Johnny si Pulse na dati nilang kapanalig kung saan inakala nilang patay na matapos mabaril ng isang Sentinel officer sa nakaraang rescue operation. Ikinagulat ni Johnny na buhay pa si Pulse at nakikipagtulungan sa mga Sentinel Service. Siya ay isa ring mutant na may kakayahang sirain ang mga digital device, at may kakayahan din itong pigilan ng ibang mga mutant mula sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Sinisikap ni Johnny na hikayatin ito na muling isaalang-alang ang kanyang katapatan, ngunit si Pulse ay nanatiling wala sa tamang pag-iisip. Napansin din ni Johnny ang kakaibang tato sa kanyang kamay. Pagkatapos mabigong mahikayat si Pulse ay nagpasya si Johnny na labanan ito. Nang si Pulse ay nawalan ng malay, ang mga kapangyarihan ng mga mutant ay naibalik. Sa loob ng bus, nagtulungan sina Lorna at Reed para labanan ang mga gwardya. Ngunit ang dalawa ay nadaig ng mga gwardya dahil hindi nila magamit ang kanilang kapangyarihan at nakaposas pa din ang kanilang mga kamay. Pagkatapos, nararamdaman ni Lorna na tila nagbalik na ang kanyang kapangyarihan, subalit wala siyang makita na anumang bakal sa loob ng bus. Kaya naman ay hinikayat siya ni Reed na gamitin ang pako na nakabaon sa kanyang hita. Nakuha niya ito buhat pa sa kanyang pagkabata sa isang injury. Kinuha ito ni Lorna at ginamit niya para patayin ang mga gwardya at ginamit din para palayain ang kanilang sarili. Matapos makalabas mula sa bus, nilabanan ni Lorna ang mga gwardya sa labas. Kinontrol niya ang mga pinakawalang bala at ibinalik sa kanila. Pagkatapos ay kinuha ang kanilang mga baril at ang mga Sentinel Service ay pansamantalang umatras. Muling nakita ni Lorna at Reed ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Samantala, gumawa si Clarice ng lagusan para dalhin ang mga nasugatang mutant na sina Shatter at Sonya. Sa parehong sandali, si Caitlin ay nagmaneho ng sasakyan sakay ang iba pa patungo sa kaligtasan. Ngunit sina Lorna at Marcos ay nasubaybayan ng mga Sentinel Service sa pamamagitan ng isang drone.
Sinubukan ni Lorna na gamitin ang kanyang kapangyarihan para pabagsakin ang drone, ngunit natuklasan niyang hindi niya ito makontrol. May kakayahan si Marcos na puntiryahin ang drone ngunit nahihirapan siyang makita ang eksaktong posisyon. Naisip ni Lorna na tanggalin ang rearview mirror at pinalipad sa labas ng bintana. Ngayon ay mas madali nilang nakikita ang drone. Ginamit ni Marcos ang kanyang laser beam upang sunugin ang drone hanggang sa maging abo. Pagkatapos ay inihayag ni Marcos kung gaano niya namimiss si Lorna nang wala ito sa kanyang tabi. Sa kanilang daan ay nakita nilang hinarangan ng mga Sentinel Service ang kanilang daraanan. Iminungkahi ni Marcos na bumalik sila ngunit iginiit ni Lorna na magmaneho lang siya ng diretso. Sa sandaling malapit na sila, bumaba si Lorna at ginamit ang kanyang kapangyarihan para atakihin ang dalawa at dinesarmahan si Agent Turner. Pagkatapos ay dinala si Agent Turner sa isang abandonadong gusali at itinali ang leeg gamit ang isang bakal mula sa pader. Pagkatapos ay nagtanong si Lorna kung anong ginawa nila kay Pulse na ngayon ay pumanig sa kanila. Sumagot si Turner na wala siyang alam tungkol kay Pulse. Ngunit naniniwala ito na ang mga tao sa Sentinel Service ay maaaring naimpluwensyahan siya para sa mabuting layunin, inakay siya palayo mula sa isang grupo na nananakit ng mga tao. Pagkatapos ay ibinunyag ni Turner na ang kanyang anak ay pinatay sa sandali ng protesta ng mga mutant. Sinasabi niyang hindi niya malaman kung anong enerhiya ang responsable sa pagkamatay ng kanyang anak, galing ba ito sa mabuting mutant o galing sa masama. Ang eksena ay naging emosyonal, ngunit si Lorna ay determinado upang makuha ang hinahanap na impormasyon. Tinawagan niya si Sonia na may kakayahang bumasa ng mga alaala. Nang nagsimula si Sonia na hukayin ang mga alaala ni Turner, dumating ang mga Sentinel Service at naglunsad ng pagsalakay sa gusali. Dumipensa si Lorna sa pamamagitan ng mga steel bar para mapigilan ang mga Sentinel Service na mapasok ang gusali. At para magkaroon ng oras si Sonia para makakuha ng karagdagang impormasyon. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naging mahirap nang nagpakalat ng tear gas ang mga Sentinel Service. Ito ay nagpapahirap sa mga mutant na manatili sa loob ng gusali. Sa gitna ng pananaliksik ni Sonia sa mga alaala ni Turner, sinabihan ni Lorna na itigil na ito at sila ay agad na lumabas mula sa gusali. Ang biglaang pagkagambala ay nagdulot ng kaguluhan sa isipan ni Turner. Pagdating nila sa headquarters, tinipon ni Sonia ang mga sulyap ng mga alaala ni Turner at lumikha ng ilang mga larawan. Ang isa sa mga larawan ay katulad ng tato na nakita ni Johnny sa kamay ni Pulse. Ang isa pang larawan ay isang gusali kung saan nakilala ni Reed na ito ang gusali ng Sentinel Service Detention Center, kung saan marami sa mga mutant na kanyang inuusig ang ipinadala doon. Gayunpaman, ang bawat individual na ipinapadala doon ay misteryosong nawawala at hindi kailanman muling nakita. Iminungkahi ni Lorna na ang mga Sentinel Service ay nagpapalaganap ng kanilang mga taktika sa pamamagitan ng paggamit ng mga minamanipulang mutant laban sa kanila. Si Pulse ay matalik na kaibigan ni Johnny at siya mismo ang nagsanay sa kanya. Binigyang diin ni Lorna na kung si Pulse ay nagawang bumaliktad laban sa kanila, ang sinuman sa mga mutant ay maaaring gawin din ito. Kaya naman ay nag-isip sila ng plano para pasukin ang gusali, at tuklasin ang higit pang impormasyon tungkol sa delikadong programa. Gumawa sila ng masusing paghahanda at sinimulan ang kanilang misyon. Sina Reed, Andy, at Marcos ay nasa kanilang misyon. Sila ay naglalakbay patungo sa Sentinel Service Detention Center gamit ang malaking truck. Sa kanilang daan, pinatigil sila ng isang pulis at inutusan ang driver na ipakita ang laman ng truck. Nang binuksan ng driver ang pintuan sa likod, ginamit ni Marcos ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng dilim kung saan ginawa silang invisible sa paningin ng pulis. Bilang resulta ay hinayaan silang magpatuloy sa paglalakbay. Pagdating nila malapit sa gusali, nalaman nilang mas naghigpit ang mga Sentinel Service sa seguridad. Nakipag-ugnayan si Marcos kay Lorna sa telepono at pinayuhan sila na maghanap ng alternatibong pasukan. Pumunta sila sa parking lot kung saan ginamit ni Andy ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng butas sa pader na kanilang dadaanan. Sa loob ng gusali, nagpatuloy sila sa kanilang misyon. Hinanap ni Reed ang mga mutant file at tinipon ang mga ito, habang tinunaw ni Marcos ang mga padlock at mga computer case para kunin ang mga hard disk. Pagkatapos umalis sa gusali dala ang mga ninanais nilang file, napansin nila na sila ay hinahabol. Sa loob ng truck ay napansin nila ang 3 police car na sumusunod sa kanila. Kaagad nilang ipinaalam sa headquarters ang tungkol sa kanilang sitwasyon.
Bilang tugon, nagmadali sina Lorna, Lauren, at Wes para sila ay tulungan. Si Wes na nagtataglay ng kakayahang lumikha ng mga ilusyon sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga larawan o mga eksena ay sumali sa rescue mission. Habang sinusundan ng 3 police car ang truck, hinarangan naman ng mga Sentinel Service ang daan sa unahan. Tinawagan ni Lorna si Marcos at sinabing magpatuloy lang sila. Hindi alintana ang balakid at ang driver ay sumunod. Habang ang truck ay palapit sa mga Sentinel Service, nagsimula naman silang magpaputok. Gayunpaman, muling ginamit ni Lorna ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang mga bala. Pagkatapos ay inutusan si Lauren na lumikha ng slide para sa truck, nagbigay daan ito upang malagpasan ang mga balakid at nagpatuloy sa landas. Nagtagumpay si Lauren gamit ang kanyang kapangyarihan na nagpapahintulot sa truck na lampasan ang barikada. Ngayon, ito na ang pagkakataon ni Wes na ipakita ang kanyang kakayahan. Lumikha siya ng ilusyon ng truck kung saan hinati sa dalawa. Ang isa ay waring papunta sa kanan at ang isa pa ay sa kaliwa. Ang mga Sentinel Service ay nalinlang sa paghabol sa ilusyon. Hinati nila ang kanilang grupo sa dalawa para sundan sa magkaibang direksyon. Samantala, ang totoong truck ay dumiretso kasama ang ilusyon na sumusunod sa likod na lumilikha sa ilusyon na ang daan ay hindi okupado. Si Reed, Marcos, at Andy dala ang sekretong impormasyon ay nakaligtas mula sa panganib na dulot ng Sentinel Service. Pagkatapos ay ipinakita si Agent Turner sa gusali ng Sentinel Service na humihimok sa kanyang mga subordinate upang paigtingin ang kanilang pagsisikap sa paghahanap sa mga mutant. Inutusan niya silang i-decode ang bawat coding language na ginamit sa pamamagitan ng mga telepono sa loob ng 50 miles radius. Dapat nilang subaybayan ang bawat tawag. Hindi nagtagal ay dumating doon si Dr. Campbell. Ginagamit niya ang mga mutant para sa kanyang kakaibang eksperimento sa kanyang lab. Dito, nagpahayag siya ng kanyang pagsuporta kay Turner sa paghuli sa mga mutant. Bilang kapalit, hiniling niya ang tulong ni Turner sa paghuli sa mga batang Strucker para sa eksperimento sa kanyang lab. Sa gabi, nakatanggap si Marcos ng tawag mula sa kanyang dating kasintahan na si Carmen. Humingi siya ng tulong para sa kanyang sariling espesyal na misyon. Sa una, si Marcos ay tumatanggi na gawin ang anumang trabaho para sa kanya. Ngunit nang nagbabala ito na ilantad ang kanilang lokasyon sa Sentinel Service, si Marcos ay napilitang sumang-ayon na sumama sa kanya kinabukasan. Tinulungan ni Carmen si Marcos kamakailan para mahanap ang ruta ng mga convoy na nagdala kay Lorna at Reed. Sa kanyang tulong, nagtagumpay si Marcos na maitakas si Lorna mula sa mga awtoridad. Kaya naman ngayon ay pinipressure niya si Marcos para matulungan siya. Kinaumagahan, isinuot ni Marcos ang kanyang Lucky Charm at nagsinungaling kay Lorna na lalabas siya para kumuha ng pagkain at mga pangangailangan ng mga refugee. Dumating si Marcos sa mansion ng kanyang dating kasintahan na si Carmen. Pagsapit ng gabi, nang si Marcos ay hindi nakabalik, tinawagan ni Lorna ang food supplier para magtanong tungkol sa kanya. Gayunpaman, sumagot ang food supplier na walang dumating sa araw na iyon para sa mga supply ng pagkain. Nag-alala naman si Lorna na baka nasa panganib si Marcos. Kinausap niya si Sonia at tinalakay ang tungkol sa sitwasyon, at pagkatapos ay nagpasya silang bisitahin ang lugar ni Carmen. Samantala, nag-alok si Carmen ng deal para makipagtulungan sa kanya, nangangako na magbibigay ng pera para sa mga refugee bilang kapalit. Gayunpaman, hindi pumayag si Marcos sa kanyang inaalok. Pagkatapos ay inalok si Marcos na sumama sa pagsalakay sa isang kargamento ng droga, kasama ang intensyon na sirain ito. Si Marcos ay muling tumanggi na lumahok sa anumang karahasan, kaya ipinakilala ni Carmen ng ibang mutant na sila ang bahala sa mga gwardya. Habang susunugin lamang ni Marcos ang mga kargamento gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa katunayan, si Carmen ay sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga at ang kanyang kamay ay nadungisan ng dugo ng maraming tao. Ito ang nagudyok kay Marcos na iwanan si Carmen sa nakaraan, at kaya pala hindi niya gustong makipagtulungan sa kanya. Si Lorna at Sonia ay dumating sa mansion ni Carmen at hinarap ang mga gwardya. Ginamit ni Sonia ang kanyang kapangyarihan upang kumuha ng impormasyon mula sa alaala ng isang gwardya, hinggil sa kinaroroonan nina Marcos at Carmen. Pagkarating nila sa lokasyon, nakita ni Lorna na si Marcos ay muling nakikipagtulungan kay Carmen. Labis itong nagalit at pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya sa ganitong kilos ni Marcos.
Nagpasya si Lorna na umalis kasama si Sonia, iniwan si Marcos kasama si Carmen. Samantala, masaya si Carmen na nakumpleto ang trabaho sa tulong ni Marcos at binigyan ng halik bilang gantimpala. Sa underground headquarters, nang bumalik si Marcos dala ang supply ng pagkain at nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkaantala, inilabas ni Lorna ang kanyang galit at pinipilit siyang sabihin ang totoo. Nag-aatubiling inamin ni Marcos na kailangan niyang makipagtulungan kay Carmen dahil tinulungan siya nito nang si Lorna ay nabilanggo, ngunit hindi niya ito nasabi kay Lorna nang mas maaga. Sa galit ni Lorna sa panlilinlang ni Marcos, inihagis niya ang lucky charm ng lalaki at nag-walk out. Pagkatapos ay ipinakita si Reed na inaayos ang mga datos na kanilang ninakaw mula sa Sentinel Service Detention Center. Karamihan sa data ay mabigat na naka-encrypt na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pagiging kumpidensyal nito. Kabilang sa mga data na nagawa nilang ma-access, ang file na nagdedetalye sa mutant na ang sketch ng mukha ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay Wes. Sa kabilang panig, binisita ni Dr. Campbell si Agent Turner upang pag-usapan ang kanilang stratehiya para labanan ang mga mutant. Inihayag niya na dapat nilang e-deploy ang kanilang mga espesyal na asset laban sa mga mutant. Inilalantad na ang mga asset na ito ay mga ibang mutant na binago sa pamamagitan ng kanyang eksperimento. Ipinaliwanag ng doktor na matagumpay nilang pinagsama ang mga binagong mutant sa kanilang Sentinel services. Kumikilos lamang sila kapag nakatanggap sila ng signal. Kapag walang signal ay nananatili silang walang kibo na parang isang robot. Ngunit kapag na-activate na nila ay doon isinasagawa ang kanilang mga gawain. Sa headquarters, ipinaalam ng computer expert na si Sage kay Johnny at Reed na ang tanging impormasyon lamang na na-retrieve mula sa hard drive ng mga Sentinel Service ay nagpapakita ng listahan ng mga individual na naka-enroll sa programa. Ito ay tinawag na The Hound. At si Pulse ang unang mutant na nasa listahan. Bilang karagdagan, ibinunyag niya na ang programa ay pinamamahalaan ng isang private military contractor na kaakibat ng Trask Industries, sa halip na opisyal na pinamamahalaan ng gobyerno. Si Reed ay nakialam at binanggit na ang Trask Industries ay tumigil na sa mga operasyon taong 2006. Isang katotohanan na batid niya dahil ang kanyang ama ay isang empleyado doon sa loob ng 35 taon. Pagkatapos ng araw na iyon, nang sinisikap nilang iligtas ang mga mutant na refugee patungo sa ligtas na lokasyon, nahuli nila ang isang mutant asset mula sa Hound program ni Dr. Campbell. Ang mutant na ito ay isa sa ilang homeless mutant na palihim na ipinasok doon sa pamamagitan ni Dr. Campbell. Isa pang mutant na kasama sa grupo ang nagsumbong kay Johnny tungkol sa katiwalian sa mental activity ng mga mutant. Ang mutant na ito ay nagtataglay ng tato na katulad ni Pulse. Nagpakita siya ng pambihirang bilis at tila pinahusay na kapangyarihan, sa pamamagitan ng ilang uri ng gamot na nagpapataas ng kanyang kakayahan sa isang kahanga-hangang antas. Nagtulungan ang rescue team upang supilin ang Sentinel asset. Gumamit si Marcos ng 2 laser beam para linlangin ang kalaban. At gamit ang kapangyarihan ni Clarice ay ipinadala si Johnny mula sa itaas para ihatid ang isang knockout punch. Ang kanilang pinag-ugnay na pagsisikap ay tuluyang dinaig ang kalaban. Isa itong babala na ang isang Sentinel asset lamang ay nahihirapan na silang talunin. Kapag hindi nila natuklasan ang dahilan, sila ay mapapahamak. Subalit ang naging problema ay ang kanyang pambihirang bilis. Ang kapangyarihan ni Sonia na bumasa ng alaala ay nabigo, dahil hindi niya ito mahuli. Ang paraan naman ni Lorna ay kontrolin ang mga kutsilyo at makorner. Ngunit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Lorna. Sa kabutihang palad ay may napansin si Marcos. Nahalata niya na ang Sentinel asset ay isang addict at iminungkahi na gumamit ng withdrawal symptoms. Ginamit ni Andy ang kanyang kapangyarihan para itulak ang Sentinel asset sa isang sulok at sinilyohan ni Lauren ang kanyang paggalaw sa pamamagitan ng isang airwall. Sinunggaban ng doktor ang pagkakataon para turukan ng tranquilizer, at hinigpitan ni Lorna ang mga iron bar gamit ang kanyang kapangyarihan habang ang kanyang kasamahan naman ay nahanap ang record ng mutant. Lumilitaw na maging siya ay isa ring biktima. Ang kanyang anak ay may malubhang sakit, ngunit ang ospital ay tumanggi na gamutin ang mga mutant. Nang siya ay nakipagtalo sa mga director, dinakip ito ng mga Sentinel at isinailalim sa eksperimento. Nakikita ni Lorna ang kanyang desperasyon, at tinawag si Esme para basahin ang kanyang mga alaala. Si Esme ay mayroong ka-triplets kung saan sila ay tinawag na Frost Sisters.
Nakita ni Esme ang isang lab na puno ng mga na-modify na mga mutant. Nagpatuloy si Esme ngunit ang mutant ay namatay dahil sa mga ginamit na droga. Labis na naapektuhan nito si Lorna, kung saan ay malapit na ring maging isang ina. Sa tuwing ang kanyang sanggol ay gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan, naaapektuhan nito ang anumang uri ng bakal sa paligid. Nakokontrol ito ni Lorna sa araw, ngunit iba sa gabi. Sa kanyang panaginip, siya ay nagtataka sa loob ng isang lab. Sa kanyang bawat hakbang ay lalong nababalisa. Ang bawat selda ay naglalaman ng kanyang mga tulirong kaibigan. Ang kanyang pagkabalisa ang nagpabilis sa kanyang paglakad hanggang sa nakita niya si Marcos sa selda. Sa sumunod na selda ay narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol. Nakita ni Lorna na ito ang kanyang hindi pa naipapanganak na sanggol. Mula sa panaginip at sa tunay na buhay ay nawalan ng kontrol si Lorna. Siya ay pinakalma ni Marcos subalit hindi nila alam na ito ay hindi isang bangungot ngunit isang paparating na katotohanan. Samantala, muling binuhay ni Dr. Campbell ang The Hound program. Kapag ito ay naaprubahan, ang mga mutant ay magiging legal na mga test subject. Upang guluhin ang summit, nag-set up ang mga mutant ng ambush. Hindi nagtagal, hinarang ng isang magarang kotse ang sasakyan ni Franklin. Tinarget ni Lorna ang gulong ng sasakyan gamit ang 2 kutsilyo. Agad na sinarado ni Franklin ang mga pintuan ng sasakyan, ngunit sinira lang ito ni Johnny. Puwersahang dinala si Franklin sa kanilang safe house. Kahit na si Franklin ay nahaharap sa kamatayan, determinado pa rin itong itikom ang bibig. Nagalit si Esme at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi makahinga si Franklin. Tutuluyan na sana niya ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Pinaalalahanan siya ng isang mas magandang bagay na dapat gawin. Pagkatapos pahingahin si Franklin, sinimulan nila ang plano. Tumawag sila sa lokasyon ng summit na dadaluhan sana ni Franklin. Nagpanggap sila bilang team ni Franklin at pinasok ang summit. Lumikha si Clarice ng lagusan at pumasok si Marcos kasama ang 2 pa. Si Lorna ang responsable sa pagputol sa radio frequency. Ginawa niyang walang silbi ang lahat ng communication device. Matapos malaman ang tagumpay ni Lorna, si Marcos ay nagpasimula ng plano. Naramdaman ni Johnny ang destinasyon ni Dr. Campbell kung saan ito ay sa pangatlong palapag, at agad nilang sinalakay ang elevator. Nang si Dr. Campbell ay lumabas, ginamit ni Marcos ang kanyang kapangyarihan upang pansamantalang bulagin ang lahat. Hindi nila inaasahan na mayroon din pala silang kasamang bodyguard na isang mutant na siyang humarang sa kapangyarihan ni Marcos. Mabuti na lamang ay nagawa ni Johnny na man-neutralize ang mga bodyguard sa pamamagitan ng kanyang liksi. Subalit agad na dinampot ni Dr. Campbell ang isang bata bilang kanyang panangga. Si Marcos ay walang nagawa kundi panoorin lamang si Dr. Campbell na muling sumakay sa elevator kasama ang bata. Hindi nagtagal ay biglang may dumating na mga gwardya sa likuran at biglang nagpaputok. Sa kabutihang palad, si Johnny ay hindi tinatablan, ginamit ang katawan upang takpan si Clarice na hindi makakaiwas sa mga bala sa tamang oras. Ngayon ay kailangan na nilang umatras, ngunit ang mga pulis ay hindi sumusuko. Nang papalapit na ang mga pulis ay si Lorna naman ang kumilos. Sila ay nakatakas pabalik sa kanilang safe house. Gayunpaman ay lalong hindi mapalagay si Lorna, batid niya kung gaano kalupit ang mga taong iyon sa mga mutant. Hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang sarili, lalo pa siguro ang pagpapalaki ng anak. Kung lahat sila ay mahabagin katulad ni Marcos, mas lalo lamang namamaliitin sila. Nagpasya siyang lumikha ng isang mas magandang mundo sa kanyang sariling paraan, yung hindi na nila kailangang magtago. Kaya naman ay mag-isa siyang pumunta sa private airport ni Dr. Campbell. Plano niyang magdulot ng isang aksidente sa paglipad ng eroplano. Ganap na niyakap ni Lorna ang kanyang madilim na bahagi. Nagpasya na walang sino man ang makakapigil sa kanyang desisyon. Nang si Marcos ay muling tumingin, si Lorna ay wala na sa kinatatayuan nito. Samantala, sumalakay ang mga sentinel sa headquarters ng mga mutant. Mabuti na lang at mayroong natatanging kakayahan ang mga trainee ni Lorna. Ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan para pabagalin ang pag-atake, at magkaroon ng oras ang mga pangunahing grupo na umatras. Gayunpaman, ang mga kalaban ay mayroon ding kasama ng mga mutant kung saan madaling naitaboy ang kanilang mga pagsisikap. Sila ang mga produkto ng The Hound program.
Napagtanto ng mga bida na sila ay di nadaig kaya sila ay nagpasyang tumakas. Ang magkapatid na sina Andy at Lauren ay nanatili doon para makover ang pagtakas ng kanilang mga kasamahan. Nagtulungan ang magkapatid at nagsanib puwersa ngunit ang mga hound ay walang kibo, tila wala silang konsepto ng kamatayan. Kasabay ng pagsiklab ng gintong liwanag, ang buong headquarters ng mga mutant ay nagsimulang mabitak hanggang sa gumuho. At ang magkapatid lamang ang nabuhay. Pagkatapos ng mga pagsisikap ni Marcos, ngayon ay nahaharap sa isang all-out war. Habang isinasaalang-alang nila ang kanilang susunod na hakbang, si Lorna na nagbago ay biglang nagpakita. Hinihikayat niya ang lahat sa paglikha ng bagong mundo ngunit agad na tumanggi si Marcos. Hindi siya pinilit ni Lorna, batid niya na ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Sa kanyang pagkabigla, si Andy ay tumayo sa kanyang tabi at sumunod ang tatlo pa. Gustong pigilan si Andy ng kanyang ina ngunit wala na rin itong magawa kundi hayaan na lang. Lumipas ang ilang buwan, oras na para ipanganak ni Lorna ang sanggol. Kahit na bahagyang sakit lamang ang maramdaman ni Lorna ay mahihila nito ang 6 na toneladang kotse papunta sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan ay natakot sa kanilang nasaksihan pero si Lorna ay sanay na sa ganitong eksena. Para maging ligtas, ang kanyang mga kaibigan ay umupa ng military base na ang mga pader ay may kapal na 56 na metro. Bumuo din sila ng espesyal na delivery room na gawa sa matibay na salamin para ma-isolate ang anumang metal object. Ngunit ang mga bagay ay hindi umayon sa kung ano ang plano. Sa gabing iyon, tila nararamdaman na ni Lorna ang labor pain. Ngunit hindi pa nalinis ang mga metal object sa labas ng delivery room. Pagdating ni Lorna, ang delivery room ay naging mapanganib. Dahil ito sa mga metal object na nahihila patungo sa kanya sa tuwing nakakaramdam siya ng sakit. Mabilis nilang ipinasok si Lorna sa loob. Sa sandali ng delivery, ang kanyang hindi makontrol na kapangyarihan ay nagdulot ng nakamamatay na panganib. Sinira niya ang power ng kuryente at maging ang buong lungsod ay nagkagulo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang sanggol ay hindi lumalabas. Sa bawat pagsigaw, maging ang mga metal object na nasa malayo ay nahihila. Si Lorna ay nahihirapan sa panganganak. Ang kanyang mga buto ay tila nadudurog, ang kanyang balat ay namumula, at ang kanyang blood pressure ay tumirik. Sinabi ng doktor na siya ay namumutla at hinimok ang lahat na maghanda para sa pinakamalala. Nakiusap naman si Riva sa doktor na humanap ng solusyon, ngunit wala siyang magawa. Ang ugat nito ay psikolohikal, at hindi isang pisikal. Nawalan siya ng pag-asa na mabuhay, ngunit si Riva ay mayroong ideya. Inutusan niya ang mga Frost Sisters para gamitin ang kanilang kapangyarihan upang sakupin ang isipan ni Lorna. Lumikha ng pangitain ng mga mutant at sangkatauhan na namumuhay ng may pagkakaisa. Sa pangitain, si Lorna ay tumayo sa isang entablado at nagbabadya sa bukang liwayway ng bagong panahon. Ang boses ng batang babae ay tumatawag mula sa likuran, at niyakap ni Lorna ang kanyang anak. Sa wakas ay mabubuhay siya sa sikat ng araw. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ang siyang bumuhay sa kanyang kagustuhan na mabuhay. Naaalala niya ang kanyang orihinal na layunin at kung bakit siya nakikipaglaban. Nang si Lorna ay kumalma, ligtas na ipinanganak ang sanggol. Parehong malusog ang ina at ang anak. Habang pinagmamasdan ni Lorna ang kanyang anak, walang katulad na kaligayahan ang kanyang nadama. Pinangalanan niya itong Don. Ang kanyang mga kaibigan ay naantig sa sandaling ito. Bilang isang bagong ina, hindi alam ni Lorna kung paano mag-alaga ng sanggol. Si Don ay makulit kaya naman ay ginamit ni Esme ang kanyang kapangyarihan para pakalmahin ang sanggol. Hindi niya alam na may hinala si Lorna na ito ang kanyang gawain. Sa isang elevator, si Esme ay humihikab ng lullaby kung saan nakuha nito ang atensyon ni Lorna. Ito ang lullaby na kinakanta lamang niya para kay Don. Napagtanto ni Lorna na ang kaisipan ng kanyang anak ay sinakop. Nagalit siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ibitin si Esme sa ere. Hindi niya nais na ang paglaki ng kanyang anak ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang tao. Pagkatapos ay bumukas ang pintuan ng elevator, ngunit pinwersa ni Lorna na agad na isarado. Nang tuturuan na niya ng leksyon si Esme, na magitan ang kapangyarihan ni Riva. Nag-aalala ito na baka makagawa si Lorna ng bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Batid ni Lorna na silang lahat ay magkakampi, kaya hindi niya magawang sumabog sa galit. Nagpasya siya na manatili sa tabi ni Don sa araw at gabi.
Ayon sa mga kasabihan, mas nagiging malakas daw ang body functions ng babae matapos magkaanak, at hindi ito taliwas para kay Lorna. Maging ang kaunting ingay ng sanggol ay nagigising siya mula sa malalim na pagkakatulog. Karamihan sa mga bagay na kanyang kinatatakutan ay nangyayari. Na-develop ni Don ang mataas na lagnat na hindi bumababa, kaya naman si Lorna ay nagngangalit sa galit. Natuklasan ng doktor na si Don ay may severe jaundice, isang sakit sa paninilaw ng balat. Ang regular na light therapy ay hindi naging epektibo dahil sa kanyang mutant genes. Kailangan nila ang ama ng sanggol para gamitin ang kanyang laser beam para sa paggamot. Nakikita ito ni Riva na isang pagkakataon na maayos ang lahat. Kaya naman ay inutusan si Esme para hanapin si Marcos at Clarice para linawin ang lahat matapos ang hindi pagkakaunawaan. Kalaunan, si Esme ay nakabalik kasama si Marcos. Marahan niyang kinarga ang kanyang anak na puno ng pagmamahal. Pagkarinig ng pangalan ng kanyang anak, si Marcos ay labis na naantig. Sapagkat ang ibig sabihin ng Don na lengguwaheng Espanyol ay aura na sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan ni Lorna. Agad na ginamit ni Marcos ang kanyang kapangyarihan upang gamutin si Don sa isang espesyal na liwanag. Hindi nagtagal, ang balat ni Don ay bumalik sa normal at pagkatapos ay idiniklara ng doktor na siya ay malusog. Laking ginhawa ni Lorna ngunit ito rin ang ibig sabihin na siya at si Marcos ay maghihiwalay muli ng landas. Ang kanilang magkakaibang ideolohiya ay naging imposible na sila ay magtutulungan. Nang inabot ni Marcos ang regalo na kanyang ginawa para sa kanilang anak, nagsisi siya na pinakawalan niya si Lorna. Ngayon ay nais niyang manatili kay Lorna kasama ang kanilang anak. Pagkatapos ay kinontrol ni Esme si Marcos na humahantong sa kanya upang umalis nang hindi niya kagustuhan. Habang siya ay paalis, ang kanyang mga alaala ay bumabalik. Maswerte namang nakalaya si Marcos mula sa kontrol ni Esme. Agad niyang inatake ang mga Frost Sisters at gamit ang kanyang laser beam ay sinunog ang isa sa kanila na may layuning kunin si Lorna at ang kanilang anak. Ngunit si Riva ay biglang lumitaw at pinapawalang bisa ang kapangyarihan ni Marcos. Siya ay tumangging sumuko at sinikap na umatake gamit ang isang kamay, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nag-backfire at siya ay itinapon palabas. Siya ay nawawalan ng pag-asa. Matapos inumin ang huling patak ng kanyang bote ay binasag niya ito. Naririnig niya ang boses ni Lorna sa kanyang isipan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ipadala ang makinang na liwanag sa direksyon ni Lorna, bilang pagpapahayag ng kanyang pananabik sa kanyang mag-ina. Ang magandang liwanag na pumutol sa madilim na kalangitan ay pinapanood ni Lorna habang ito ay tulala. Nasasabik din ito kay Marcos, ngunit para sa kinabukasan ng kanyang anak, kailangan niyang maging malupit. Sa kabilang dako, ang kapangyarihan ni Rebecca ay ginagawang fried rice ang pancake, ngunit hindi niya napapansin sa mata ang kasakiman ng kanyang magulang. Habang siya ay masayang kumakain ng kanyang almusal, wala itong kaalam-alam na binenta na pala siya ng kanyang ama sa mutant lab sa halagang $50,000. Hindi makapaniwala si Rebecca hanggang sa nakita niya ang malamig na pagtingin sa kanya ng ama. Sinubukan niyang tumakas ngunit siya ay nahuli. Ang kanyang mga kamay ay nakatali, at ang power suppressing collar ay inilagay sa kanyang leeg. Sa kabila ng kanyang mga talento, hindi niya nagawang makatakas mula sa pagtataksil ng kanyang magulang. Buhat noon ay araw-araw na siyang nagtitiis mula sa hindi makataong pagpapahirap sa kanya. Sa kabutihang palad ay aksidenteng nailigtas siya ni Lorna sa sandali ng isang rescue mission. Ngunit sa sandaling ang masayahing bata ay naging sensitibo at walang katiyakan, hindi kailanman ginamit ang kanyang kapangyarihan o nagtitiwala sa sinuman. Hindi siya kailanman nagsalita buhat nang siya ay nailigtas. Kapag nagpatuloy siya ng ganito, walang ibang makakatulong sa kanya. Sinikap ni Esme na intindihin si Rebecca sa pamamagitan ng kanyang kakayahang basahin ang isipan ng isang tao, ngunit ang kinalabasan ay pinakamalala kaysa sa inaasahan. Naisip ng lahat na higit pa sa pagliligtas ang kinakailangan para sa dalagita. Kaya naman ay lumapit si Andy kay Rebecca para makipagkaibigan. Ginamit niya ang kanyang telekinesis at dinurog niya ang tennis ball. Nang makitang nakuha niya ang atensyon ni Rebecca, taos-pusong kinausap niya ang dalagita. Sa malumanay na paggabay ni Andy, nakukuha niya ang loob ni Rebecca. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang tennis ball ay bumaligtad. Pagkatapos ay isinama ni Andy sa labas para kumain ng burger. Siya ay nasiyahan at ang kanyang mood ay napabuti.
Nagtanong si Andy tungkol sa kanyang kapangyarihan at si Rebecca ay natutuwang ipinakita ang kanyang kakayahan. Sa kaunting pagsisikap, nagawa niyang baligtarin ang lata ng soda. Ipinaliwanag ni Rebecca na kaya niyang baguhin ang dimensyon ng mga bagay. Pagkatapos ay nagsulat siya ng letra gamit ang ketchup at pinagalaw niya ito upang baybayin ang pangalan ni Andy. Napahanga si Andy at hindi makapaniwala. Pagkatapos ay may police car na napadaan. Plano ni Rebecca na pagtripan ang sasakyan ng pulis. Pagkalabas ng pulis ay binaligtad niya ang buong hitsura ng sasakyan. Hindi nais ni Andy na magdulot ng problema, ngunit nadala siya sa panghihimok ni Rebecca. Sa kanyang malakas na paghawi ay nahati niya ang sasakyan hanggang sa ito ay sumabog. Ang dalawa ay tuwang-tuwa maging sa pagbabalik nila sa base. Mabilis na lumago ang kanilang pagmamahalan, at hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Habang mas naging masayahin si Rebecca, ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng walang kahirap-hirap. Ang isang safe na may kapal na isang talampakan ay kayang baligtarin ng madali. Ang kanyang pakikipagtulungan sa kanyang mga kapanalig ay naging maayos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Andy, ang 4 na hound ay bumulagta sa kanyang harapan. Ang mga pinakawalang bala ng ilan pang mga kalaban ay inilihis ni Lorna. Tinapos ni Rebecca ang kalaban sa pamamagitan ng pagbaligtad sa mga direksyon ng mga sentinel at pinaikot ang espasyo. Madaling tinapos ang labanan. Kalaunan, hinarap nila ang kanilang unang pangunahing misyon sa isang bangko. Ang unang nagtangkang lumaban ay ang gwardya ng bangko, ngunit agad na dinaig ito ni Esme bago pa makalabit ang kanyang baril. Sa loob ay naroon din ang mga iba pang gwardya na handang magpaputok ng baril. Itinaas ni Lorna ang kanyang 2 kamay at sinira ang mga electronic device. Agad namang nagpaputok ang mga gwardya, ngunit ang mga bala ng baril ay parang isang biro lamang para kay Lorna. At ang ultrasonic scream ni Riva ay kumalat sa buong gusali kaya ang mga gwardya ay napaluhod at napatakip sa tainga. Pagkatapos ay dinisarmahan ni Lorna ang mga gwardya. Pagkatapos sakupin ang ground floor ng bangko, ikinulong ni Riva ang lahat sa conference room. Ginamit ni Esme ang kanyang kapangyarihan para puwersahin ang manager ng bangko na ibunyag ang mga ebidensya laban sa mga mutant. Samantala, ang 3 pa ay patungo sa basement kung saan pinwersa ni Lorna na buksan ang pinto ng elevator para ma-access nila ang vault. Ito na ang pagkakataon ni Rebecca na gamitin ang kanyang natatanging kapangyarihan. Kailangan niyang baligtarin ang vault subalit limitado ang kanyang kapangyarihan sa sobrang kapal nito. Iminungkahi naman ni Andy na alalahanin niya ang kanyang mga naging karanasan sa lab. Bumaha sa kanyang isipan ang mga sakit, galit, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa pamamagitan ng isang powerful wave. Ang lahat ay bumulagta dahil sa shockwave, habang ang espasyo sa paligid niya ay bumaligtad. Siya ay nakaramdam ng ginhawa, ngunit dito nagsimula ang trahedya. Habang sila ay naghahandang umalis, ang bank manager ay walang humpay ang satsat, kaya ikinagalit ito ni Rebecca. Dahil sa paniniwalang hindi pa sapat ang parusa, hindi niya pinansin ang pakiusap ng kanyang mga kasamahan. Muling ginamit ang kanyang kapangyarihan upang punuin ang conference room ng mga malalapad na tipak ng kristal. Kasunod nito, ang mundo ay biglang tumahimik. Si Rebecca ay walang pagsisisi kundi natuwa pa ito sa kanyang ginawa. Ang iniintindi ni Riva ay isang personal, isa sa mga nasawi ay ang kanyang nobyo. Nagtanim ng paghihiganti sa kanyang puso. Pagkaalis nila, pinagalitan ni Lorna si Rebecca na agad namang sumagot, sinabing ang tingin lamang nila sa kanya ay isang kasangkapan. Pagkatapos ay agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan para baligtarin ang mga pintuan ng sasakyan, at padabog na lumabas. Dahil sa malagim na kilos ni Rebecca ay ikinamatay ng ilan. Subalit ang kanyang paghihiganti ay agad na napigilan. Siya ay hinuli at inilagay sa isang rotating cube na humahadlang sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Si Riva mismo ang nagsaayos nito. Hindi niya ito pinatay dahil mapapakinabangan pa rin nila ito. Hindi matiis ni Andy ang paghihirap ni Rebecca kaya nakiusap ito kay Riva. Ngunit sinabihan lamang ito ni Riva na huwag siyang makialam. Matigas din ang ulo ni Andy kaya ginamit ang kanyang telekinesis para buksan ang cube, plano niyang tumakas kasama si Rebecca. Subalit ang intensyon ni Rebecca ay patayin ang lahat kaya naman ay pinagsisihan ni Andy ang kanyang ginawang aksyon. Nang sinubukan niyang mga tuwiran kay Rebecca, ang pintuan ng elevator ay bumukas.
Ibinuko ni Rebecca ang kanyang mga braso at handa nang patayin ang lahat. Sa kritikal na sandali, pinigilan ito ng telekinesis ni Andy ngunit masyadong napalakas ang kanyang ginamit na puwersa. Kaya napalakas din ang pagtama ng ulo ni Rebecca sa isang poste. Ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal ay tila hindi niya kakayanin. Hindi niya lubos maintindihan ang katigasan ng ulo ni Rebecca. Ipinaliwanag ni Lorna na maging siya mismo ay pinahirapan sa lab. Kahit nabuo ang pag-iisip sa pagpasok, sa paglabas naman ay may mga natatamong piklat. Ang totoong mga salarin ay ang mga gumawa ng collar na nakalaan para sa mga mutant. Oras na para sa pagtutuos upang sirain ang masamang hangarin ng sangkatauhan. Pinangunahan ni Lorna si Andy sa collar headquarters. Ang mga server ay kumakatawan sa kanilang mga kasamang naghihirap. Sa kanyang pag-alala sa kanyang mismong paghihirap dahil sa collar, ang labis na galit ni Lorna ay sumabog. Lumutang siya sa ere at pinakawalan ng kanyang buong kapangyarihan. Hanggang sa na-deactivate ang mga collar. Sa wakas, ang mga mutant na matagal nang inaapi ay nakalaya. Makikita ang unang ngiti makalipas ang mahabang panahon. Sa pamamagitan naman ng kapangyarihan ni Andy ay tuluyang sinira ang mga server. Ang mga mutant sa buong mundo ay tinanggal ang kanilang mga collar. Tila muling isinilang pagkatapos ng mahabang panahon ng pang-aapi. Subalit hindi lamang ang mga inosente ang nakinabang kundi pati na rin ang mga totoong kriminal. Ang mga highly skilled na mutant na ito ay may kakayahan sa pag-teleport, pagtunaw sa mga bagay at pasabugin ito. Ang kanilang kombinasyon ay nakapatay ng libo-libong tao. Hindi maintindihan ni Lorna kung bakit si Riva ay nagre-recruit ng mga ganoong halimaw. Sa pagharap sa katanungan ni Lorna, si Riva ay hindi tumugon ng diretsyo ngunit ipinakita ang isang bahagi ng balita. Ipinahayag ng reporter na ang mga mutant ay mga halimaw at hindi karapat-dapat na mabuhay. Pagkatapos ay sinabi ni Riva na para muling mabuo ang mundo, kailangan nila muna itong sirain kaya naman plano niyang pasabugin ang gobyerno ng sangkatauhan. Ngunit ang ideolohiya ni Riva ay ganap na sinasalungat ang orihinal na layunin ng team. Kung ang naturang grupo ay maliligaw sa kanilang layunin, tao man o mutant ay hindi kailanman magkakaroon ng katahimikan. Upang mapigilan ang plano ni Riva, nilayon niyang laslasin ang kanyang kamay sa sandaling walang nakatingin. Ginawa niya ang ganitong paraan upang gamutin muna ito at makakuha ng pagkakataon na mapasok ang control room. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay nahack niya ang computer para hanapin ang mga travel record ni Max. Nang makita ito na bumili ng inumin sa isang bar, palihim niyang kinontak si Marcos at nakiusap ito na kidnapin si Max. Ito ay sa paniniwalang kapag hindi kumpleto ang 3 mutant na recruit ni Riva ay maaantala ang masamang plano nito. Gayunpaman ang plano ni Lorna ay naging malikot. Nang si Max ay lumaban, ang planong pagdukot ay nauwi sa pagpatay. Nang nabalitaan ni Riva ang pagkamatay ni Max ay labis itong nagalit. Nag-utos siya ng lockdown sa buong gusali ng base. Determinadong hanapin ang mga salarin bago ipagpatuloy ang kanyang pangunahing misyon. Agad nilang hinanap ang mga bakas sa computer ngunit nagulat ang lahat, inakusahan ni Esme si Sage at hindi si Lorna. Dahil si Sage ay may kakayahan na madaling ihak ang mga password, at hindi rin magawang basahin ni Esme ang kanyang isipan. Kaya naman ay hindi niya mapatunayan na siya ay inosente. Si Sage ay naging kasangkapan ni Lorna para makalusot, at brutal na pinatay ito ni Riva. Ang kamatayan ni Sage ay parang katulad ng isang bato na nalulunod sa isang karagatan. Napansin ni Lorna si Andy na tila walang interes, at nagpahayag ng kanyang labis na pagsisisi na dinala niya ito sa isang lugar na walang awa. Pagkatapos ay ibinunyag niya kay Andy ang buong plano ni Riva. Sa kabutihang palad, buo pa rin ang konsensya ni Andy at nangako siyang makikipagtulungan kay Lorna para mapigilan si Riva. Para magkaroon sila ng mas malakas na team, muli silang nakipagtulungan sa grupo ni Marcos. Samantala, nang napansin ni Riva na umalis doon sina Lorna at Andy, inutusan niya ang Frost Sisters para salakayin ang magkapatid na sina Andy at Lauren. Nang tinangka ng magkapatid na lumaban, agad na kinontrol ng Frost Sisters ang kanilang isipan at dinala sa gusali ng mga direktor ng Sentinel Services. Pagkatapos ay pinwersa ng Frost Sisters ang magkapatid para pasabugin ang buong gusali. Nang sila ay bumalik sa kanilang kamalayan, ikinalulungkot nila na ang lugar ay nasira na. Si Lorna kasama ang 3 pa ay huli nang dumating. At upang gumawa ng mga bagay na pinakamalala, nais ni Esme na magpatayan ang magkapatid. Sa isang kritikal na sandali,
Pinatalikod ni Lorna ang isang frost salungat sa dalawa. Habang sila ay nagambala, inatake naman ni Marcos ang dalawa. Matagumpay na nailigtas sina Andy at Lauren ngunit walang oras para magdiwang. Kailangan nilang agad na tapusin si Riva. Ang kapangyarihan ni Riva ay lumampas sa mga ultrasonic wave. Kaya niyang i-disable ang mga kapangyarihan ng isang mutant at kahit pa ang mga isipan ay magagawa niyang pigilan. Sa isang kritikal na sitwasyon, si Reed ay nagboluntaryo na isakripisyo ang sarili. Siya ay may natatanging kapangyarihan na wala sa iba. Pagkatapos magpaalam sa kanyang pamilya, agad siyang pumunta sa base ni Riva. Doon, si Riva ay nagulat na nagpadala sila ng isang mutant na mahina. Pagkatapos niya itong minaliit ay binuksan ng kanyang bunganga para ipadala si Reed sa impyerno. Naramdaman ni Reed na tila hinahati ang kanyang ulo, ngunit hindi siya sumusuko. Patuloy siyang lumapit kay Riva at ang kanyang kapangyarihan ay tila hindi makontrol, ito ay mas lumalakas kasama ang kanyang puot at galit. Nagawa niyang tapusin si Riva ngunit ito ay kapalit ng kanyang buhay. Sa isang napakalakas na pagsabog, ang buong gusali ay nawasak. Labis naman ang pangungulila ng kanyang pamilya subalit isinakripisyo ni Reed ang kanyang sarili, ito ay para sa kapakanan ng nakararami. Pagkatapos ng pagkamatay ni Riva, si Esme ay sumali sa team ni Lorna. Kinontrol niya ang isipan ng awtoridad, at sa pamamagitan ng media, inanunsyo nila ang kautusan na protektahan ang mga mutant. Ang lahat ay nagdiwang para sa kapayapaan na matagal nang inaasam. Sa huling eksena, si Lorna at Marcos ay muling nagsama kasama ang kanilang mahal na anak. Sana ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!